Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1251 hanggang 1270. Kabanata 1251. Ha! Ito ang unang reaksyon ng grupo ng mga profesional na sama-sama, kabilang si Mr. Knowles, nang sila ay kumuha ng eksena sa silid ng ospital. Bihira na makakita ng taong lumuluhod sa iba kung isasaalang-alang ang kasalukuyang panahon at edad. Nakaka-curious at nakakaakit ng mata ang makita ang isang lalaking nasa hustong gulang na nakaluhod sa pintuan ng kwarto ng isang pasyente. May kung anong kumislap sa mga mata ni Jeff nang makita ang malaking grupo ng mga tao na pumasok sa silid. Mabilis, may tumulong sa akin. Binubugbog ako at sinasaktan sa sikat ng araw. Doktor, mga doktor, huwag mong gamutin ang sakit ng nanay ko, ang perang ibinabayad niya sa iyo ay ninakaw niya sa isang charity foundation. Hindi niya pera. Kayo ay magkakaproblema kung ang investigasyon ay magbabalik sa inyo. Nagulat ang lahat nang marinig siya. Huminga ng malalim si MS. Tiyan at pumikit bago siya sumandal sa hospital bed. Ayaw na niyang tingnan si Jeff. Sa sandaling ito, ang mapagpatawad at mapagbigay na guro na itinuring ang lahat ng kanyang mga mag-aaral tulad ng kanyang sariling mga anak ay ganap na nawalan ng pag-asa sa kanyang anak. Si Mr. Knowles at ang iba pang mga doktor ay nakatingin kay Jeff na para bang baliw ang huli. Baliwala ang katotohanan na si Jasper ang personal na nag-ayos ng pagpapaospital ni MS. Tiyan at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa hindi niya pagbabayad ng mga bayarin, masayang gagamutin ni Mr. Knowles at ng ibang doktor si MS. Tiyan ng libre kahit na tumanggi si Jasper na magbayad. Ang pera ay hindi isyu dito. Ang mas mahalaga ay ang pagiging pabor sa isang taong kasing lakas ni Jasper. Not to mention how impossible na tumanggi si Jasper na magbayad. Dagdag pa, ang nakahiga sa kama ay ang ina ni Jeff. Paano niya hihilingin sa mga doktor na huwag siyang gamutin? Umiling si Mr. Knowles at binigyan si Jeff ng isang huling mapang-asar na sulyap. Tapos nilaybot niya si Jeff na parang nakakakilabot ang amoy niya at pumasok sa kwarto ng pasyente. Naisip ni Jeff na ang kanyang mahalagang pahayag ay makaakit ng atensyon ng doktor at ospital, kaya natigilan siya sa kanilang reaksyon o kakulangan nito. Ano bang problema niyo mga tao? Sinabi ko na sa iyo na ang pera ng aking ina ay mula sa isang kadudad ang pinagmulan. Hindi mo ba ako narinig? Pinandilatan siya ng isang profesional na dumaan kay Jeff at sinabing hindi maganda, may lakas ka pa bang tawagin siyang nanay mo? Kasalanan para sa kanya ang magkaroon ng anak na katulad mo. Mr. Personal na inayos ni Lane ang kanyang pagpapaospital, hindi naman isyo ang pagbabayad. Ang lalaki sa harap ay ang presidente ng aming Mid-Mount Hospital at lahat kami ay mga espesyalista sa aming mga larangan. Si Mr. Lane ang nagtanong sa aming lahat. At saka, kahit na ang pasyente ay hindi kayang bumili ng gamot, hindi pa rin kami mga doktor na manood na lang na ang isang pasyente ay namamatay sa harap ng aming mga mata, okay. Ang kanilang kalusugan ang aming unang prioridad. Hindi ko talaga alam kung ano ang dapat kong sabihin tungkol sa iyo. Miss Lane, si Jeff ay lubos na nahuli sa pamagat na ito. Kasabay ng pagsasabing personal na dumating ang presidente ng Mid-Mount Hospital, si Jeff ay tulala. Tumingin ulit si Jeff kay Jasper ng instinctive. Sa pagkakataong ito, wala nang panghahamak sa kanyang mga mata, na pinalitan ito ng matinding takot. Sa kanyang makitid na pag-iisip, hindi maisip ni Jeff kung gaano kalakas ang katayuan ng isang lalaki upang makahiling ng personal na pagdalo ng Pangulo mula sa isang prestihiyosong ospital tulad ng Mid-Mount. Ito ay lampas na sa kanyang pangunawa. Bahagyang tumango si Jasper nang marinig ang sinabi ng profesional na ito. Kung sinasadyang sabihin ng profesional na ito ang ganoong bagay para marinig siya ni Jasper, ang huli ay may hilig na maniwala na ang profesional ay isang etikal na doktor. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong tulad ni G. Whitley ay isang minorya. Mr. Lane, agad na binati ni Mr. Knowles si Jasper nang makapasok siya sa silid.
Ngumiti si Jasper at inabot ang kanyang kamay para sabihin, paumanhin sa eksena, Mr. Knowles. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1252. Agad namang ngumiti si Mr. Knowles at sumagot, masyado kang mabait. Lubhang hindi komportable si Jeff nang makita niya ang presidente ng ospital na ito, isang lalaking napakataas na ng katayuan sa kanyang pangunawa, na kumilos ng mapagpakumbaba sa harap ni Jasper. Matapos ang nakita at narinig ng sarili niyang mga mata at tenga, kinailangang aminin ni Jeff na siya ay bulag at minamaliit ang maling tao. Mr. Lane, natipon ko ang pinakamahusay na mga espesyalista mula sa cardiovascular surgery, neurology, thoracic surgery, at iba pang larangan para makabuo ng plano sa paggamot at gusto naming talakayin ito sa matandang ginang mismo bago namin ito ipatupad. Tumanggo si Jasper sa sinabi ng lalaki at sumagot, sure. Isa lang ang hiling ko, at iyon ay upang matiyak ang kanyang kaligtasan at kalusugan, at magamot siya sa lalong madaling panahon. Ngumiti ang propesyonal na nanligaw kay Jeff at sumagot, huwag kang mag-alala, Mr. Lane. Maaaring hindi tayo maglakas loob na ay pangako ang lahat, ngunit hindi dapat magkaroon ng anumang mga isyo na nagtutulungan upang may segowa ang operasyon. Not to mention na hindi rin masyadong malala ang sitwasyon ng pasyente. Maaari tayong magsimulang maghanda para sa operasyon ngayon, halimbawa, ang pagbubuhos at ang pag-aayuno. Kung mabilis tayo, dapat ay makapagsagawa tayo ng operasyon kinabukasan. Pagkatapos, depende sa sitwasyon ng personal na pagbawi ng pasyente, sa isip, dapat siyang ma-discharge sa loob ng linggo. Sa wakas ay lumiwanag si MS. Tiyan nang marinig niya ito at sumagot ng pasasalamat, salamat, mga doktor, salamat. Ang mga propesyonal na ito ay nakarinig ng hindi mabilang na katulad na pasasalamat dati. Matagal na silang nasanay sa pasasalamat ng mga pasyente at ng kanilang mga pamilya dahil marami silang natanggap pagkatapos gamutin ang isang pasyente. Nagbahagi ang mga espesyalista ng tingin at ngiti, bago sama-samang nilamon ang mga salitang, dapat mong pasalamatan ng lubos si Mr. Lane. Matapos tanungin ni Mr. Knowles at ng iba pang mga propesyonal si MS. Tiyan ng ilang detalyadong personal na mga katanungan, umalis sila upang maghanda ng mas malalim na plano sa operasyon. Hindi naintindihan ni Jasper ang mga detalye, kaya natural, hindi nagsasalita ang lalaki nang wala sa linya. Pagkaalis ng grupo, saka tumingin si Jasper kay Jeff na nakaluhod pa rin sa sahig na nanlulumo. Ano pa ang ginagawa mo dito? Pumunta ka. Kinilig si Jeff nang marinig niya si Jasper. Nakuha na ng isip niya ang nangyari sa maikling panahon na nandito ang mga propesyonal. Tanggap na niya ang realidad ng sitwasyon. Sa sandaling naunawaan niya kung anong uri ng sitwasyon siya, si Jeff na puno ng lubos na pagsisisi ay nasa paghihirap. Ang kasalukuyang katayuan at pagkakakilanlan ni Jasper ay nagbigay daan sa kanya na simpleng mamuhunan ng 10 milyon para kay nanay na makapagtatag ng isang charity foundation. Bilang anak ng aking ina, hindi ba't madaling makakuha ng mga benepisyo mula kay Jasper? Ngunit wala nang pagkakataon para doon. Puno ng panghihinayang, namula ang mga mata ni Jeff. Lumuhad siya sa sahig at humagulgol kay Jasper, wala na siyang magawa dahil sa putol-putol niyang mga paa. Jasper, hindi, Mr. Lane. Oh, Mr. Lane. Nag-overboard nga ako this time, tama ka. Ako ay ***starred anak. Isang ganap na buhong na karapat-dapat na mamatay. Hindi ko dapat tinatrato ang nanay ko ng ganyan. Pasensya na po. Ako talaga. Please bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Nakikiusap ako sa'yo please. Naging mapaglaro ang ekspresyon ni Jasper habang nakatingin kay Jeff, humihikbi sa panghihinayang. Paulit-ulit mong sinasabi na sorry ka sa nanay mo, pero bakit ka nagmamakaawa at humihingi ng tawad sa akin? Muling nagiba ang pag-asa sa mga tingin ni Jeff at bumaling siya kay MS. Siya na sa hospital bed, malakas na ibinagsak ang ulo sa sahig. Pasensya na po, Nay. Patawarin mo ako. Ako pa rin ang nag-iisang anak mo. Patawarin mo ako para sa isang beses. Sorry talaga. Pinapangako kong magiging anak na ako mula ngayon at hindi na kita magagalit pa. Inay, kailangan mo nang mag-aalaga sa iyo ngayon, hindi ba? Hayaan mo akong manatili at gawin iyon. Ava din, ihahatid ko si Ava para maalagaan ka rin niya.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1253. Ngumiti si Jasper ngunit hindi umimik nang mapansin niya ang gawin ni Jeff. Ito ay pampamilyang usapin ni MS. Chana, pagkatapos ng lahat, at ayaw niyang magsabi ng anumang bagay na makagambala sa kanyang desisyon. Nananatili ang katotohanan na masyadong malambot ang puso ni MS. Chana. O marahil, ito pa rin ang kanyang anak, ang kanyang sariling laman at dugo. Maaaring walang puso si Jeff, ngunit hindi napigilan ni MS. Chana ang sarili na gawin iyon. Huwag ka nang lumuhad. Bumantong hininga ng mahina si MS. Chana at pagod na sinabi. Tuwang-tuwa si Jeff at mabilis siyang sumigaw, pinapatawad mo na ako, nanay. Kinawayan siya ni MS. Chana, bumangon ka na lang muna. Umuwi ka na. Okay naman ako dito at hindi ko na kailangan ng kahit sino para makalapit sa akin. Gustong bumangon ni Jeff, ngunit ang kanyang natanggal na mga paa ay naging dahilan ng pagbagsak niya sa lupa sa isang kalabog. Sumulyap si Jasper kay Julian para IQ siya. Lumapit si Julian at inayos ang mga paa ni Jeff habang humahagulgol ang lalaki. Nanay, salamat, maraming salamat. Tumakbo si Jeff at sumugod sa gilid ng kama sabay bangon at hinawakan ang kamay ni MS. Chana para magpasalamat. Pero nanay, Eva, wala na kaming kahit isang sentimo sa pangalan namin. Wala rin kaming trabaho kaya iniisip namin kung matutulungan kami ni Mr. Lane yan. Nagiba ang ekspresyon ni MS. Chana nang marinig niya si Jeff. Mabilis na nagsalita si Jeff bilang tugon, ilang 10,000 lang ay sapat na. Kapag nabayaran na namin ni Eva ang aming mga utang, makakakuha kami ng magandang trabaho para masuportahan namin ang iyong pagre-retiro. May utang ka pa sa mga tao. Gulat na bulalas ni MS. Chana. Nanghihinayang sagot ni Jeff, Nay alam mo naman kung gaano tayo karaming gastusin. Kaya naman humiram kami ng ilang 10,000 bucks sa isang tao. Babayaran kita niyan. Naglabas si Jasper ng 50,000 summer dollar check mula sa kanyang bulsa sa dibdib at inihagis ito kay Jeff. Nagkunwari si Jasper na hindi nakita ang saya at pagmamalaki sa ekspresyon ng kausap at nagpatuloy, huwag kang mag-alala, MS. Chana, mag-aayos din ako ng trabaho para sa kanila. Hindi mapakali si MS. Chana at mabilis na sumagot, na problema nakita ng sobra, Jasper. At saka, hindi sulit ang pagtulong sa bastos na ito. Ngumiti si Jasper at umiling bilang sagot, huwag kang masyadong mag-alala, MS. Chana, hindi pa huli ang lahat para magmuni-muni sila at maging mas mabuting tao mula ngayon. Nakita ni MS. Chana ang determinasyon ni Jasper at napabuntong hininga. Mas malaki pa ang utang ko sa iyo ngayon. Ngumiti si Jasper. Ang ako ngayon ay hindi mabubuhay kung hindi dahil sa iyo noon. Sinusuklian ko lang ang kabutihang ipinakita mo sa akin. Plus, I also hope that you'd get better soon para maipagpatuloy mo ang pamamahala sa foundation. Kung wala ka, ang pag-unlad ng pundasyon ay kailangang itigil. Ngumiti ng malapad si MS. Chana at sumagot, sige. Sisiguraduhin kong makakabawi ako sa lalong madaling panahon. Bumaling si MS. Chana kay Jeff at sinabing, bumalik ka kaagad at ibalik mo ang perang inutang mo sa mga tao. Subukan mong huwag akong hanapin kung maaari. Live your own lives, ayokong maabala pa ng pamilya mo. Pareho siyang may pera at trabaho. Wala nang pakialam si Jeff sa naisip ni MS. Chana. Sige. Casual na sagot ni Jeff sa kabumaling kay Jasper at yumuko. Salamat, Mr. Lane. Sa ganang kanya, si Jasper ang kakilakilabot na figure na kailangan niya para makuha ang pabor. Sa pamamagitan lamang ng pambabala sa lalaki ay tahasan niyang ipagpatuloy ang paghingi ng pera at benepisyo. Hindi naman big deal. Bumalik ka muna, mahinahong sagot ni Jasper. Masayang umalis si Jeff. Kakaalis lang ni Jeff nang sabihin ni Jasper kay MS. Chana, stay here and get your treatment, MS. Chana, magpapadala ako ng susando sa iyo kapag naka-recover ka na. Huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay. Gaano man kahalaga ang isang bagay, dapat pa ring unahin ang iyong sariling kalusugan. Sige, alam ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1254. Ang matalinong titig ni MS.
Chana ay tila may nakita ng tumingin kay Jasper ngunit hindi ito umimik. Sa halip, tumanggo siya at ngumiti ng malumanay habang tinatapik ang kamay ni Jasper. Kung busy ka, Jasper, magtrabaho ka muna. Magiging maayos din ako dito. At gawin mo ang gusto mong gawin. Medyo matagal na ang buhay ko at alam ko kung ano ang totoo at kung ano ang gawa lamang. Saglit na natigilan si Jasper bago siya tumanggo at sumagot, pagkatapos ay magpahinga ka ng mabuti, MS. Chana. Lumabas si Jasper sa silid ng ospital at mahinahong kinausap si Julian, Jul. Sumunod ka kay Jeff at ibalik mo ang pera. Pagkatapos ay sabihin sa kanya na tumakbo sa abot ng kanyang makakaya. Babalaan siya na huwag nang muling istorbohin si MS. Chana. Sasabihin ko rin sa ospital na huwag payagan si Jeff na bumisita. Sige. Agad namang tumanggo si Julian para isagawa ang tagubilin. Umiling si Jasper habang nakatitig sa likod ni Julian. Masyadong walang muwang si Jeff. Noong una ay binalak ni Jasper na magpanggap sa harap ni MS. Chana para makamove on na siya kay Jeff at gumaling ng maayos sa pagpapagamot. Gayunpaman, si MS. Chana ay nabuhay ng ilang dekada at nakikita niya ang kanyang mga intensyon. Nanlamig na ang puso niya kaya nakipagtulungan siya sa kanyang paglalaro. Napapanatag si Jasper dito. Wala siyang dapat ipag-alala hanggat hindi apektado si MS. Ang mga taong tulad ni Jeff ay maaaring patuloy na mangarap kung naisip niyang maaari niyang kunin ang pera ni Jasper at umasa kay Jasper upang makakuha ng trabaho. Makalipas ang kalahating oras, casual na bumalik si Julian sa tabi ni Jasper. Binabawi ko, Jasper. Nakangiting sabi ni Julian habang ipinapasa ang Zayking nakasulat kay Jasper wala pang isang oras. Kumaway si Jasper at hindi kinuha ang tseke. Itago mo. Hindi naman nagpumilit si Julian. Pagkatapos ng mahabang panahon na nasa tabi ni Jasper, alam niyang bukas palad si Jasper para hindi pakialaman ang isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Hindi dahil sa kawang gawa o reputasyon na binigyan siya ni Jasper ng pera, ngunit higit pa sa kaganhawahan. Inilagay ni Julian ang pera sa bulsa ng kanyang dibdib at nagtanong, babalik ba tayo ngayon, Jasper? Tapos na kami sa lahat ng bagay dito, kaya diretso na kaming bumalik. Marahang napabuntong hininga si Jasper at tumawa habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Birthday ni Wendy bukas. Akala niya makakalimutan ko dahil hindi niya sinabi sa akin. Magagalit siya sa susunod na ilang dekada kung talagang nakalimutan ko ang tungkol sa kanyang kaarawan. As if I'd let her catch on to such a fatal weakness. Tara na. Dumiretso sa Southeast Province. Bumalik ng tahimik at subukang huwag alertuhan ang sinuman. Magde-decorate muna ako at bibigyan ko siya ng malaking sorpresa bukas ng gabi. Sumakay si Julian sa driver's seat at pinaandar ang makina ng Bentley. Habang kinakabit niya ang kanyang seatbelt, tumawa siya at sinabing, Jasper, pinaalalahanan ka ni Mr. Lo bago siya umalis na sa susunod na linggo ang kaarawan ni Miss Anna. Matagal na siyang nagistay sa ibang bansa at umaasa siyang muli kang makilala. Nagdilim ang ekspresyon ni Jasper at kumatok sa likod ng ulo ni Julian. Magmaneho ka ng kotse at tumahimik ka. Nagmamaneho si Julian na may kasamang tawa ngunit hindi na nagsalita pa. Habang si Jasper naman ay napapikit ng masama. Isang buwan lang ang agwat ng mga kaarawan ni na Wendy at Anna. Ito ay isang bagay na napakahalaga para makalimutan niya. Gayunpaman, ayon sa tiyempo, ang susunod na buwan ay dapat ang pinakamahalagang oras ng kanyang plano. Sumakit ang ulo niya sa naisip. Pasalamat na lang at malulutas pa ang sakit na ito. Baka mabaliw talaga si Jasper kung pareho ang birthday nila sa iisang araw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1255. Mapalad na ang Waterhoof City ay hindi masyadong malayo sa Southeast Province. Gayunpaman, mula nang magdamag silang umalis, 2:00 na ng madaling araw, kinabukasan nang dumating si Jasper sa Norritos City. Hindi na bumalik si Jasper sa villa o sa sarili niyang tahanan dahil gusto niyang maghanda ng sorpresa. Sa halip, nagpa siya ang lalaki na mag-check-in at magpahinga sa isang hotel hanggang sumapit ang umaga. Nagliwanag ang langit at sa pagsikat ng araw sa umaga, nagising din ang lungsod. Ang mga kalye ay nagsimulang magmadali at ang singaw mula sa mga restoran ng almusal ay sumali sa cacophony ng mga kotse at mga ibon na sumisipol.
Nararamdaman ng lahat kung paano umuunlad ang lungsod ng Noritas araw-araw. Sa magkabilang pampang ng South Face River, lumitaw ang mga white-collar elite sa iba't ibang komersyal na gusali. Ang ilan ay nasa telepono at ang ilan ay may hawak na kape o laptop sa kanilang mga kamay habang sinisimulan nila ang isang bagong araw ng trabaho. Oras na para mag-clock in at sa opisina ng JW Capital sa South Face River Tower, lahat ay bumalik sa trabaho. Umupo si Wendy sa opisina ng kanyang CFO at nakakunot ang noo habang sinasabi ang ulat sa kanyang kamay. Hindi siya kumibo, ngunit ang gitnang ranggo na manager na nakatayo sa tabi ng kanyang mesa ay sobrang takot na huminga ng malalim. Sa pagpapalawak ng JW Capital at sa lumalagong negosyo nito, nagsimula ring lumaki ang prestihiyo ni Wendy. Hindi lamang si Wendy ang namamahala sa lahat ng pananalapi ng JW Capital at ng mga subsidiary nito, ngunit siya rin ang babaeng may-ari ng JW. Maliban sa may-ari na si Jasper, na bihirang lumabas sa opisina, lahat ng tao sa kumpanya ay natatakot kay Wendy. Ang nag-iisang katotohanan na ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng kumpanya, si Ku Malcolm Malabo, ay sumailalim din sa isang malupit na pagsaway mula kay Wendy dahil sa isang pagkakamali sa mga pondo sa pagpapatakbo. Ang pinakamapangahas na bahagi ng pangyayaring ito ay na si Wendy ay kalahating ranggo na mas mababa kaysa kay Malcolm. Gayunpaman, sa pag-iisip kung paano tinanggihan din ng babaeng may-ari na ito ang suhestyon ng may-ari na si Jasper dahil sa gastos sa pananalapi, biglang napagtanto ng manager na ito na si Malcolm, ang insidente ng dayuhang ito ay hindi masyadong malaking bagay. Sinilip ng middle-ranked manager si Wendy na kasalukuyang nagbabasa ng dokumento at biglang nakaramdam ng panghihinayang. Hindi niya dapat hinanap si MS Schuler upang suriin ang kanyang dokumento ngayon. Ayon sa ilang kasamahan, tila masama ang loob ni MS Schuler sa mga araw na ito. Hindi masyadong masama. Sa wakas ay isinara ni Wendy ang dokumento mamaya at nagkomento. Nakahinga ng maluwag ang manager sa tatlong salitang iyon. Nilamon siya ng kaligayahan at pasasalamat sa tadhana. Salamat, naglagay ako ng sapat na pagsisikap sa dokumentong ito. Ngunit ang mga gastos sa Artikulo 4, Seksyon 3 at Artikulo 5, Seksyon 2 ay hindi kailangan. Ang sumunod na sinabi ni Wendy ay ang puso ng manager ay lumundag sa kanyang lalamunan. Tungkol dito, MS Schuler. Ang dalawang seksyong ito ay mga budget para sa dumaraming kawani at mga sasakyan sa paglalaan sa mga empleyado ng at mas mataas sa gitnang ranggo ng mga kinatawang tagapamahala. Ang parehong mga budget na ito ay iminungkahi ni G. Lane dati. Ano naman kung si Mr. Lane? Walang emosyong tinitigan ni Wendy ang manager sa pagbanggit kay Jasper. Naramdaman ng kaawa-awang manager ang pagpisil ng kanyang kwitan at ihihin na sana ang sarili sa takot. Ang titig ni Schuler ay nagpapaalala sa akin ng ibibigay ng aking asawa kapag nag-aaway kami at ayaw makipag-usap sa isa't isa. Nag-away ba si Mr. Lane at MS Schuler? Ang kaisipang ito ay may malamig na pawis na tumutulo sa balat ng manager. Ano ba naman? I know this company belongs to you too and you can do whatever you want, but why is insignificant little me suffer when you two are fighting? So what if Mr. Lane suggested it? Hindi ako aaprubahan ng hindi makatotohanan at hindi naaangkop na mga mungkahi. Alam mo ba kung ano ang sitwasyon ngayon? Sira ang kumpanya, kailangan natin ng mas maraming pera. Maaari kong aprubahan ang budget para sa mas maraming kawani, ngunit ang paglalaan ng mga sasakyan sa sinumang nasa at mas mataas sa posisyon ng deputy manager ay madaling gastos ng milyon-milyong summer dollars. Ito ay ganap na hindi kailangan. Ang kumpanya ay nasa mga yugto pa lamang ng pagsisimula nito at malayo pa bago tayo makapagsimulang maging bongga. Ano bang iniisip ni Jasper? Kakausapin ko siya tungkol dito mamaya. Alisin ang seksyong iyon at magdagdag ng bagong seksyon na may panukalang taasan ang pamantayan ng reimbursement para sa paglalakbay sa negosyo. Sige, yun lang ang meron ako. Baguhin ang ulat at ibigay ito para sa pag-aproba sa 3 araw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1256. Pagkatapos ay sinabihan ni Wendy ang lalaki na umalis pagkatapos niyang magsalita. Ang maliit na manager ay hindi nang ahas na tumutol. Pagharap sa babaeng may-ari ng negosyong nagbawi ng utos ng may-ari, kinuha ng maliit na manager ang dokumento at agad na tumakbo palabas.
Inis na inihagis ni Wendy ang gininto ang panulat sa kanyang kamay pagkaalis ng manager, at nag-cross arms siya na humihingal kung saan siya nakaupo sa kanyang office chair. Walang kamalay-malay na sinulyapan ni Wendy ang kanyang telepono at mas nakaramdam ng galit sa kawalan ng aktibidad. Ngayon ang kanyang kaarawan at tila tuluyan na itong nakalimutan ng lalaking ito. Asterisk starred. Paano mo makakalimutan ang isang napakahalagang bagay? Naramdaman ni Wendy na hindi ito patas. Sa malalim na pag-iisip, kinuha ni Wendy ang kanyang telepono sa sub, na parang hinihimok ng isang Diyos, at nag-dial ng isang numero. Ang huling pagkakataon na nakausap niya si Jasper ay tungkol kay MS. Tiyan, wala siyang panahon para pag-usapan ang sarili niyang isyo at umaasa pa rin siyang mapagtanto ni Jasper ng mag-isa. From how things look now, parang walang pag-asa ang lalaki. Nasaan ka? Diretsyong tanong ni Wendy pagkatapos ng tawag. Nagtatrabaho pa. Hinarap ko na ang sitwasyon ni MS. Tiyan, anong meron? Dumating ang boses ni Jasper sa telepono. Tahimik na itinikom ni Wendy ang kanyang panga at mariing sinabi, ikaw ba ang nagmungkahi na maglaan ng mga sasakyan para sa lahat ng at higit pa sa deputy manager? Parang natigilan si Jasper sa narinig. Hindi niya naaalala ang mga maliliit na bagay. Ito ay tumunog ng ilang mga kampana sa tingin ko. Sayang ang pera kaya binawi ko. We can reconsider it when we're not as light on cash, Wendy Heramfbot explained herself anyway. Ngumiti si Jasper. Ayos lang yan. Ang aming isyo sa pagpopondo ay dapat malutas pagkatapos ng buwan. Kailan ka babalik? Casual na tanong ni Wendy. Sa isa pang 2 araw, sa tingin ko. May gagawin pa ako, medyo nahihiyang sabi ni Jasper. Sige, kung gayon, medyo may trabaho din sa kumpanya. Ngunit bumalik ka kaagad. Gaya nga ng sabi ko, medyo may naiipon na workload para sa iyo sa opisina, sagot ni Wendy na pinipigilan ang kanyang kalungkutan. I will. Inihagis ni Wendy ang kanyang telepono pagkatapos i-end ang tawag. Inihagis ni Wendy ang kanyang telepono pagkatapos i-end ang tawag. Parang nag-away lang sila, hindi naiwasang isipin ni Wendy na mas nakaya niya ang sitwasyon. Pakiramdam ni Wendy ay masyado siyang mabait kay Jasper, hanggang sa puntong makakalimutan na ng lalaki ang kanyang kaarawan. Ngunit hindi rin niya ito maipahayag ng tahasan. Nag-aalala siya kung gaano kabisi si Jasper, ngunit hindi rin niya ito direktang sinabi dahil ang mas girly na bahagi niya ay gusto niya itong maalala mismo. Gayunpaman, ang bastos na ito. Napasimangot na kinuha ni Wendy ang landline ng opisina at ikinonekta ang isang tawag sa kanyang sekretarya. Jen, ipaalam sa ating mga kasamahan sa departamento na maghanda para sa isang pulong sa loob ng kalahating oras. Gagawin namin ang 4th quarter financial review ng maaga. Ginawang motibasyon ang kanyang pagkabigo, sinimulan ni Wendy na i-pressure ang kanyang mga nasasakupan. Sa kabilang dulo ng Norritos City, pinaalis ni Jasper ang ilang taong namamahala sa venue na kailangan niya para sa sorpresa ngayong gabi na may ngiti sa mga mata ng Gasoklay. Naginat siya at biglang tumawa ng malakas. Tiyak na naririnig niya ang kawalan ng pag-asa sa boses ni Wendy. Sanay sa kahinahunan at kaamuhan ni Wendy, biglang nalaman ni Jasper na sarap itong pangungulit sa kanya paminsan-minsan. Ay, Wendy, paano ko makakalimutan ang isang napakahalagang bagay? Mahalaga kasi na ilihim ko ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1257. Lumipas ang oras bago niya namalayan na nagsimula ng maging abala si Wendy sa trabaho. Nang magsindi ang mga ilaw sa gabi, bumukas ang mga lampara sa ilalim ng opisina, at ang ingay ng mga kasamahan na naglalakad palabas ng koridor ay napagtanto ni Wendy na oras na upang patayin. Hinaplos ni Wendy ang namamagang leeg niya. Papatayin na sana niya ang kanyang computer nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama. Nasa opisina ka pa ba, Wendy? Ang malumanay na boses ni Dawson ay nagbigay ngiti sa mukha ni Wendy. Oo, malapit na akong mag-clock out. Bakit? May problema ba, Dad? Tumawa ng malakas si Dawson. Birthday mo ngayon. Bakit? Abala ka ba? Nakalimutan mo. Naramdaman ni Wendy ang init ng kanyang puso. Sa katunayan, lahat ng tao ay basura at hindi maasahan. Ang tanging tao na maaaring ay ang sariling ama. Nabigyan mo ba ako ng regalo, Dad? Masayang tanong ni Wendy. Haha, naisip ko na i-treat kita ng hapunan ngayon.
Dahil matagal na tayong sabay kumain. Bahagyang natarante si Wendy sa mungkahi ni Dawson. Yung si Papa lagi ang nagluluto kapag nag-celebrate kami ng birthday ko dati. So bakit ngayon iba na? Gayunpaman, hindi na masyadong inisip ito ni Wendy at pumayag kaagad. Oo naman. Saan tayo kakain? Sumagot si Dawson, halika sa North Bank. May bagong restaurant na may Fap cuisine na nagbukas kamakailan. Narinig ko ang ilang mga kaibigan sa negosyo na nagsabi na ang pagkain at tanawin ay maganda. Hihintayin kita dito. Bagong garden house ba ito? Narinig ko rin ito at ginawa nila ang reputasyon para sa kanilang sarili, ngunit hindi na ako nagkaroon ng oras upang subukan. Oo, doon na lang. Ang mga ito ay may balkonahe ng tanawin ng ilog at ito ay nasa itaas mismo ng pampang ng South Face River. Napakaganda na makikita mo ang mataong nightlife ng South Bank at ng ilog. Hihintayin kita dito. Pupunta ako dyan. Matapos tapusin ang tawag, masayang tinawagan ni Dawson si Jasper mula sa opisina ng Schuler Group. You little brat, I can't believe you asked me to cooperate with you and prank my own daughter, nakangiting sabi ni Dawson. Buntong hininga. Ang haba ng ginagawa ko para mapasaya ang anak mo, natatawang biro ni Jasper. Sige, ginawa ko na ang parte ko kaya kung ano ang susunod ay bahala na, sagot ni Dawson. Tanong ni Jasper, gusto mo bang kumain kasama namin, Tio Schuler? Sumagot si Dawson na may kasamang huff, at least be sincere if you're going to treat me to dinner. Istorbohin lang kayong dalawa ng matandang tulad ko, ang saya-saya nyo. Haha, sige, iuuwi ko si Wendy para sa hapunan bukas, nakangiting sabi ni Jasper. Tumawa si Dawson at in-end ang tawag. Kinuha ni Wendy ang kanyang pitaka at masayang lumabas ng opisina. Nakalimutan man ng lalaki ang kanyang kaarawan, nagpasya pa rin si Wendy na patawarin siya sa ngayon at turuan na lamang siya ng leksyon pagbalik niya. Nagmaneho si Wendy sa ibabaw ng South Face River Bridge at nakarating sa North Bank wala pang 20 minuto, nakarating na si Wendy sa New Garden House na kamakailan ay napakapopular sa Norritos City. Dahil matagumpay na binuo ng JW Real Estate ang South Bank ng South Face River, nagsimula na rin ang pag-unlad ng North Bank. Gayunpaman, dahil sa topography ng lupain, walang paraan na ang North Bank ay maging isa pang komersyal na distrito. Hindi pa banggitin na mayroon ng South Bank na tumugon sa mga pangangailangan sa pag-unlad ng Norritos City sa susunod na ilang dekada. Ang North Bank ay mas angkop para sa sektor ng serbisyo ng ekonomiya tulad ng pagkain, inumin, at entertainment. Tulad ng mga negosyo, kaya dumating ang hitsura ng New Garden House. Gayunpaman, ang New Garden House ay tila malungkot ngayon kung kailan ito ay dapat naabala sa negosyo. Wala man lang sasakyan sa parking lot at natarante si Wendy sa nakita. Hindi ba maganda ang takbo ng negosyo dito? Bakit wala talagang tao? Napasimangot si Wendy at naguguluhan na pumasok sa New Garden House. Kakapasok lang niya sa vintage dining hall nang makita niya ang dalawang maayos na hanay ng mga server na nakasuot ng mga propesyonal, nakasuot ng puting suit, itim na pantalon, at puting guwantes, magalang na bumati kay Wendy. Maligayang pagdating, Miss Schuler. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1258, Shing. Nagningning ang mga mata ni Wendy. Ipinaliwanag nito kung bakit maganda ang reputasyon ng New Garden House. Kahit na baliwalain kung paano lasa ang kanilang pagkain, ang kanilang serbisyo ay mas mahusay kaysa sa ibang mga restoran. Hello. Nakangiting tumango si Wendy at naglakad patungo sa open-air balcony na pinag-usapan ng kanyang ama na si Dawson sa gitna ng gulat na mga tingin ng mga server. Sanay na si Wendy sa mga ganyang hitsura dahil ang kagandahan niya ay laging nakakaakit ng tingin ng mga lalaki at babae. Nakakahiya na hindi alam ng halimaw na pahalagahan ito. Itinulak ni Wendy ang pinto sa ikalawang palapag at natigilan siya sa titig sa harap ng kanyang mga mata. Ang malaking open-air balcony ay pinalamutian at napuno ng mga petals. Ang buong lupa ay napuno ng paborito niyang mga bulaklak na liryo. May mga talulot na rosas, puti, at berde at iba't ibang uri ng liryo ang namumukadkad ng maganda sa paligid. Kahit na ang mahinang simoy ng ilog ay hindi makapagpapakalat ng banayad na amoy ng mga liryo sa hangin. Sa gitna ng dagat ng mga lily petals ay nag-iwan ng isang maliit na landas na patungo sa gitnang mesa sa open-air balcony.
Sa bilog na mesa ay isang nakabukas na bote ng red wine, ilang maliliit na pinggan, at isang nakatikip na kandelero upang hindi mapatay ang apoy ng simoy ng hangin. Isang candlelight dinner. Lumiwanag ang bahagyang kinang sa likod ng isang binata, kasalukuyang nakatitig sa south bank ng South Face River at sa tapat ng pinto. Parang may nararamdaman, lumingon ang lalaki at ngumiti kay Wendy. Wendy swore na sa sandaling ito, ang pagkababae sa loob niya ay sumabog. Bawat babae ay minsang nagnanais na ang kanilang Prince Charming ay sorpresahin ang kanilang sarili sa kanilang kaarawan. Ang dagat ng mga petals at candlelight dinner ngayong gabi ay lubos na nagulat sa kanya. Ikaw, ako, akala ko ba may mga bagay kang dapat harapin sa Waterhoof City? Tuwang-tuwa at nagulat, nauutol na tanong ni Wendy. Humalaklak si Jasper at tumawid sa dagat ng mga petals patungo sa maliit na daanan. Hinawakan niya ang kamay niya at dirdiretsong hinayla papunta sa railings ng balcony. Wala nang mas mahalaga kaysa sa pagsilang ng aking kayamanan, 23 taon na ang nakalilipas ngayon, bulong ni Jasper sa tainga ni Wendy. Ang malamig na simoy ng ilog kasabay ng banayad na amoy ng mga bulaklak at ang mainit na hininga ng lalaki sa tabi ng kanyang tainga ay parang panaginip kay Wendy. Pero, may gustong sabihin pa si Wendy, pero isang salita lang ang nasabi niya nang pigilan siya ni Jasper gamit ang daliri sa labi. Sa ilalim ng liwanag ng kandila, ang kabataan at tukoy na profile ni Jasper ay nagtataglay ng hindi maipaliwanag na katangian ng pagiging misteryoso at kagandahan ng lalaki. Ang daliri sa labi ni Wendy ay nakaturo sa langit sa itaas ng South Bank at ang mga mata ni Jasper ay kahawig ng pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan sa gabi. Huwag kang magsalita at tumingin ka doon. Itong dagat ng mga bulaklak at candlelight dinner ay hindi lahat. Meron pa. Tumalikod si Wendy, pinipigilan ang kanyang pananabik, at nagpatuloy na makita ang isang tanawin na hinding-hindi niya malilimutan sa buong buhay niya. Sa sandaling ito, 2 kilometro sa paligid ng South Bank ng South Face River, ang malalaking paputok ay kinunan sa kalangitan, bawat 100 metro ang pagitan. Bang bang bang. Ang pagsabog ng mga paputok ay gumising sa kalahati ng Norritos City. Ang mga makukulay na kislap ay katulad ng mga himala ng Diyos sa lupa, at ang mga pagsabog ng mga paputok ay patuloy na lumaganap sa kalangitan sa itaas ng South Face River. Ito ay isang mapanaginipan at heart-stopping view. Ang hindi mabilang na mga mamamayan ng Norritos City ay tumangala sa pagkamangha at pinanood nila ang sumusunod na eksena kasama si Wendy. Ang mga neon na ilaw ay sabay-sabay na lumiwanag sa kabuuang 21 gusali sa itaas ng 10 palapag sa buong kilometro ng commercial area sa South Bank of South Face River. Libu-libong neon lights ang nagtulungan para makabuo ng isang pangungusap. Maligayang kaarawan, Wendy Schuler. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1259. Sa kabila ng iba't ibang mga pamamaraan na malawakang ginagamit sa taong 2020, wala nang mas kapana-panabik o mas nakakasilaw na paraan upang ipakita ang pagmamahal kaysa sa pagsulat ng pangalan ng iyong kasintahan na may mga neon na ilaw sa mga gusali ng lungsod. Nagkaroon din ng pagbili ng lahat ng mga taxi sa lungsod at paggamit ng advertising panel sa itaas upang ipakita ang kanilang pagmamahal. Ang mga pamamaraang ito ay madaling makakain sa puso o materyalistikong pagnanais ng bawat babae. Gayunpaman, bihira para sa sino man na pumunta sa kasing layo ng ginawa ni Jasper ngayong gabi. Ito ay dahil ang kanyang plano ay nangangailangan ng lahat ng mga gusali sa buong distrito ng negosyo ng isang lungsod na makipagtulungan sa kanya. Higit pa sa pera ang kailangan ni Jasper para ipakita ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng neon lights. Ang lahat ng mga gusali sa itaas ng 10 palapag ay pinalamutian ng mga neon na ilaw sa buong South Face River ng South Bank, na umaabot sa ilang kilometro. Salamat sa mga tumpak na kalkulasyon at kontrol, ang bawat neon light bulb ay nag-ambag sa isang bahagi ng pangungusap. Ang hiling na ito ay umabot sa pinakamayabong na lugar ng Norritos City. Sa sandaling ito, ang engranding tanawin na ito ay naging background sa kontrol ni Jasper sa buong lungsod, isa na nagbigay diin lamang kung gaano ka-special si Wendy. Hindi mabilang na mga babae ang sumisigaw habang ang mga binata ay ngumiti ng pilit sa nakita. Sa North Bank, naramdaman ni Wendy na natunaw ang kanyang puso sa kahangahangang tanawin sa harap ng kanyang mga mata. Walang babae ang posibleng ipagtanggol ang sarili laban sa ganitong tanawin.
Hayaan mo na kung ang lalaking nasa likod ng lahat ng ito ay isang taong napagdesisyonan na niyang makasama habang buhay. Nilagay ni Wendy ang kamay niya sa bibig niya at parang may nabara ang lalamunan niya. Lumingon siya kay Jasper. Mayroong 1,000 mga bagay na gusto niyang sabihin ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Natutulala, humalaklak si Jasper at inabot niya ang dilag sa kanyang mga bisig ng may pagsamba. Salamat, dahil nanatili ka sa tabi ko. Para sa pagsuporta sa akin at pagtulong sa akin nang hindi humihingi ng kabayaran. Si Jasper ay hindi kailanman isang tao na kinuha ang kabaitan ng iba. Maaaring hindi pa siya opisyal na umamin kay Wendy, at hindi rin nagkaroon ng mahigpit na pag-uusap ang dalawa na may mga katulad na salita tulad ng "my girlfriend". Gayunpaman, ang ibig nilang sabihin sa isa't isa ay kinikilala sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang tahimik na pag-unawa na manatili sa tabi ng isa't isa bawat araw. Higit pa sa isa't isa, ngunit kinilala rin ito ng kanilang mga pamilya. Nag-iisa lang si Jasper pagdating sa relasyon. Naniniwala ang lalaki na sa halip na ipagtapat kung gaano mo kamahal o mahal ang isang tao, mas makatotohanan na ipakita ang kanyang nararamdaman at nasa tabi niya. Sa halip, si Jasper ang higit na nagtitiwala kay Wendy. Magkaroon man ng negosyo o personal na damdamin, magtitiwala siya kay Wendy nang hindi nagpipigil. Habang si Wendy ay palaging nagsisikap sa kanyang tabi upang tulungan siya, at hindi siya humingi ng anumang kabayaran. Kasama si Jasper, mananatili siya sa tabi niya ng tahimik bilang isang mabait na kasama. Kung wala si Jasper, gagampanan niya ang mga responsibilidad ni Jasper at magtatrabaho sa opisina at tutulungan itong asikasuhin ang negosyo. Ang isang pangmatagalang relasyon ay nangangailangan ng higit pa sa pagmamahal sa isa't isa. Higit sa lahat, ang magkabilang panig ay kailangang maging suporta at balikat ng isa't isa upang masasandalan. Hindi umimik si Wendy nang marinig niya si Jasper. Sa halip, tahimik niyang ibinaon ang mukha sa dibdib ni Jasper at inabot ito para yakapin ito pabalik. Akala ko nakalimutan mo na. Sa wakas ay hindi makatarungang sinabi ni Wendy pagkatapos ng mahabang panahon. Hinding-hindi ko gagawin. Ngayong kumalma na ang emosyon ni Wendy, hinayla siya ni Jasper sa upuan at umupo sa tapat niya. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay para ibuhos kay Wendy ang isang tasa ng red wine. Importanteng araw ngayon at matagal ko na itong pinagplanuhan. Ang lahat ng iba pa, gaano man kahalaga, ay ipagpapaliban. Walang halaga si Jasper para magsalita ng matatamis, at kung isasaalang-alang ang tagpuan, sasabihin ng lalaki kung ano ang pinakamatamis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1260. Gaya ng inaasahan, labis na nasiyahan si Wendy sa performance ni Jasper. Sa totoo lang, sobrang kontento na si Wendy sa Sea of Petals, Firework Show, at Neon Light Confession ngayon. Higit sa lahat, nakabalik na si Jasper at hindi niya nakalimutan kung anong araw ngayon. Ito ang pinakamahalaga kay Wendy. Hindi mo na kailangang maglagay ng labis na pagsisikap dito. I'm happy enough that you're back, mahinang sabi ni Wendy. Humalaklak si Jasper at sumagot, wala namang masyadong effort. Kahit ano para mapasaya ka. Masaya ako, pero hindi ba ito makakapigil sa iyo sa trabaho? Karamihan sa mga babae ay ganito. Kung masyado kang abala sa trabaho para alagaan ang kanyang damdamin, hindi siya magiging masaya. Gayunpaman, kapag nagsikap ka na pasayahin siya, mag-aalala siya na pinipigilan ka niya mula sa trabaho. Siyempre, ang batayan nito ay ang babaeng ito ay handang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ka. O wala siyang pakialam tungkol doon. Tungkol sa atin ngayong gabi. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa negosyo, kumaway si Jasper sa kanya at sinabing. Anong kalokohan yan? Ang kaamuan at kagandahang loob ni Wendy ay nabigla sa pagiging prangka ni Jasper. I can't believe my dad worked with you para magsinungaling sa akin. Walang paraan na palayain ko siya ng ganoon kadali. Gayunpaman, ang maselang pinlano na pagdiriwang ni Jasper ay isang kompletong tagumpay. Hindi na bumalik sa villa ang dalawa ng gabing iyon. Pagkatapos kumain, nagpa siya silang mamasyal sa tabing ilog. Katulad ng sinabi ni Jasper kanina. Ang gabing ito ay tungkol sa kanila, hindi negosyo. Pagkatapos maglakad, dinala ni Jasper si Wendy para manood ng late night film sa isang sinehan. Madaling araw na nang matapos ang pelikula.
Habang ang dalawa ay matagal nang nagsimulang mamuhay ng magkasama, sila ay hindi kailanman napunta sa lahat ng paraan. Walang sino mang tao ang magpapakawala ng ganitong magandang pagkakataon. Kaya direktang dinala ni Jasper si Wendy sa kanyang tahanan sa Norritos City at ginawa ang huling hakbang ayon sa plano. Kinabukasan, dumating si Jasper sa opisina na refreshed at mag-isa. Habang si Wendy ay naabutan ng nawawalang tulog sa bahay. Ito ay mahigpit na unang pagkakataon ni Wendy ngunit si Jasper ay isang makaranasang tao sa larangang ito. Hinayaan lang niya itong magpahinga nang magsimulang lumiwanag ang langit at medyo nagdusa siya bilang resulta. Kaya nagpa siya si Mr. Lane na maging bukas palad at hayaan ang kanyang kapareha na magpahinga para sa araw na iyon. Hello, Mr. Lane. Magandang umaga, Mr. Lane. Sa isang mahusay na mood, binati ni Jasper ang lahat pabalik na may ngiti at tango. Habang umunlad ang kumpanya, nagsimula ring lumago ang mga tauhan. Halos lahat ng oras niya ay nasa labas ng opisina, hindi niya nakilala ang karamihan sa mga bagong empleyado niya. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang mga empleyado na makilala si Jasper sa pamamagitan ng mga larawan. Not to mention na ang paglipat ni Jasper kagabi ay nagulat sa buong Norritos City. Maaaring hindi alam ng iba ang utak sa likod ng mga neon lights at furry works, ngunit alam na alam ng mga empleyado ng JW Capital. Maliban sa kanilang may-ari, walang sino man sa Norritos City ang maghahangad na magpahayag ng kanilang pagmamahal kay Wendy. Ang unang bagay na ginawa ni Jasper sa sandaling bumalik sa opisina, ay hinanap si Malcolm at ang iba pa upang pag-usapan ang tungkol sa pinakabagong sitwasyon ng kumpanya. Habang si Jasper ay hindi gumugol ng kanyang oras sa opisina, ang pinakamahalagang insidente ay iniulat pa rin sa kanya sa pamamagitan ng mga tawag sa telepono o video. Kaya si Jasper ay palaging may mahusay na kontrol sa pag-unlad ng JW Capital. Ang pakikipag-usap na ito kay Malcolm at sa iba ay para lamang sa mga formalidad. Pagkatapos, bumalik si Jasper sa kanyang opisina para personal na harapin ang mga naipong dokumentong kailangan. Halos tanghali na at nasa kalahati pa rin ni Jasper ang orihinal na tambak ng mga dokumento na hindi pa nababasa. Pinunasan ng lalaki ang kanyang namamagang mata at nagpas siyang kumain muna ng tanghalian bago siya nagpatuloy mamaya. Ibinaba pa lang niya ang kanyang panulat nang sumugod sa opisina si Chad, ang Director of Human Resources ng kumpanya. May nangyari, Mr. Lane. 6 sa mga deputy manager ng kumpanya ang biglang nagbitiw sa tungkulin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1261. Hindi mahalaga kung kailan o gaano kalaki ang isang organisasyon, ang mga tauhan ay palaging isang pangunahing isyu. Ang organisasyong ito ay maaaring isang kumpanya, gobyerno o isang non-government organization. Sa iba't ibang isyu sa trabaho, ang pinakamatinding kilos protesta ng mga nakabababang hanay laban sa kanilang mga nakatataas ay sama-samang pagbibitiw. Malaking problema ang lilito kung ang insidenteng ito ay mawawala sa kamay. Kaya naman agad na kumunot ang noo ni Jasper nang marinig ang ulat ni Chad. Anong nangyari? Hindi magkakasamang magbibitiw ang iba't ibang nasa gitnang ranggo na mga deputy manager maliban kung may nangyaring malaking bagay. Sa ilalim ng pagpupumilit ni Jasper, ang JW Company at ang mga sangay nito ay kasalukuyang nagbigay ng pinakamahalagang benepisyo ng empleyado kumpara sa iba pang mga negosyo sa industriya nito. Ginawa ng maraming tao na madala sa alinman sa mga subsidiary ng JW ang kanilang layunin sa karera, pabayaan ang JW Capital, na siyang parent company. Ito ay dahil sa ang katunayan na ang JW ay nagbigay ng sweldo na 30% na mas mataas kaysa sa kanilang mga kakompetensya para sa eksaktong parehong posisyon at tungkulin. Kasama rin sa mga benepisyo ng empleyado ng JW ang mga bagay na hindi pa naging karaniwan sa panahong ito at edad, tulad ng insurance at bayad na bakasyon. Sa makatuwid, maraming dapat ipagtaka kung kailan ang isang grupo ng mga empleyado ay sama-samang nagbitiw sa kabila ng mga benepisyong ito. Mapait na tumawa si Chad at sumagot, ito ay dahil tinanggihan ni MS. Schuler ang panukala na maglaan ng mga sasakyan sa mga deputy manager kahapon. Dahil ito ay isang panukala na personal mong iminungkahi, maraming mga tao ang nakakaalam tungkol dito, kaya ang lahat ay inaasahan ang pagpapatupad nito. Ngunit lumabas ang balita kahapon na tinanggihan ni MS. Schuler ang panukala.
Maraming tao ang nabalisa tungkol dito at sila ay nasusuka. Alam kong may mangilan-ngilang empleyado na nakipagsabuatan kahapon, pero hindi ko na masyadong inisip iyon noon. Gayunpaman, 6 na deputy managers ng iba't ibang departamento ang nagtipon sa aking opisina upang ibigay ang kanilang pagbibitiw sa tanghali, kalahating oras lamang ang nakalipas. Sa pagkakaalam ko, mas marami ang nagsasaalang-alang na gawin iyon. Seryosong sinabi ni Chad kay Jasper, Mr. Lane, ito ang unang isyu ng mga tauhan na hinarap ng aming kumpanya sa pamumuhunan mula nang itatag ito. Nagkaroon na ng kaunting kaguluhan at natatakot ako na makaharap tayo ng masamang tugon kung hindi natin ito haharapin ng maayos. Bahagyang natarante si Jasper matapos marinig ang ulat ni Chad. Nawala na ba ako ng prestihiyo o masyado ng mayabang ang mga B***star na ito? Nagre-resign dahil lang hindi ako naglalaan ng mga sasakyan para sa iyo. Naiintrigang tumawa si Jasper at nagtanong, nasaan ang mga taong nagbigay ng kanilang pagbibitiw? Nasa opisina ko pa sila, nahihiyang sagot ni Chad. Bilang direktor ng Human Resources, anumang isyu tungkol sa mga tauhan ay palaging nasa ilalim ng jurisdiction ni Chad. Ang katotohanan na ang sitwasyon ay lumago ng lampas sa kanyang kontrol at nangangailangan ng tulong ni Jasper upang malutas ito ay, sa ilang mga lawak, isang tanda ng kanyang kawalan ng kakayahan. Gayunpaman, ikinaway ni Jasper ang kanyang kamay at hindi sinisi si Chad. Ang isyong ito ay hindi masyadong sumasalamin kay Chad, ito ay hindi magandang pamamahala sa karamihan. Hindi banggitin na kahit na si Chad ang may kasalanan, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay harapin ang sama-samang pagbibitiw sa halip na parusahan si Chad. Tara na, hinihintay na rin nila akong makapunta. Huwag nating paghintayin ng masyadong matagal itong mga importanteng lalaki. Napangisi si Jasper nang bumangon siya at naglakad palabas na nakataas ang ulo. Binuksan niya ang pinto ng opisina at lumabas. Hindi maipaliwanag na kinilig si Chad nang marinig niya si Jasper. Tumingin sa lalaking nagpipigil ng galit. Hindi maipaliwanag na kinilig si Chad nang marinig niya si Jasper habang nakatingin sa lalaking nagpipigil ng galit. May pakiramdam siya na ang insidenteng ito ay magsasangkot ng malawak na network ng mga tao. Mahigit sa kalahati ng South Face River Tower ay inookupahan ng opisina ng JW Capital. Ang Department of Human Resources ay isang mahalagang entity sa loob ng kumpanya, na humantong sa pag-okupa ng departamento sa isang buong palapag ng gusali. Naturally, mayroon din silang sariling specialized meeting room. Sa sandaling ito, sa kabila ng lunch break, halos walang lumabas sa opisina ng departamento. Ang bawat isa sa kanila ay nakaupo sa tabi ng kani-kanilang workstation habang nakatitig sa tahimik na meeting room sa hindi kalayuan at tahimik na nag-uusap sa kanilang mga sarili. Bilang mga empleyado ng Human Resources Department, nalaman agad nila ang tungkol sa 6 na deputy manager na sabay na nagbitiw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1262. Kabilang sa kanila ang isa pang deputy manager, ang isa mula sa Human Resources Department na namamahala sa pagtasa ng empleyado at pagtatasa ng pagganap. Habang ang lahat ay abala sa pag-iisip tungkol sa kung paano bubuo ang sitwasyon, lumitaw si Jasper sa mga pintuan ng elevator na sinundan siya ni Chad. Mr. Lane. Hello, Mr. Lane. Tumayo ang mga empleyado at instinctive silang binati. Bahagyang tumango si Jasper at sinabing, salamat sa lahat ng iyong pagsusumikap. Break time na kaya yung mga hindi pa nakakain or kailangan mag-test, sige na. Itinulak ni Jasper ang pinto ng meeting room. Pinandilatan ni Chad ang kanyang mga nasasakupan at sinabing hindi maganda, ano ang tinitingnan ninyong lahat? Bumalik ka na sa trabaho. Pagkatapos, nagmamadali siyang sundan si Jasper sa meeting room. Sa isang click, nagsara ang mga pinto ng meeting room. Nagpalitan ng tingin ang mga empleyado, hindi nila alam kung dapat bang nakinig sila kay Mr. Lane na sinasabi sa kanila na kumain at magpahinga, o kung dapat ay nakinig sila sa agad nilang superior at bumalik sa trabaho. Ilang mas matapang na empleyado lang ang nagpasyang lumuhad at makinig sa mga pintuan ng meeting room. Nakatayo si Jasper sa harapan ng meeting room na may kalmadong tingin sa mukha. Wala siyang sinabi. Ang lalaki ay naglabas na ng ganap na lakas sa pamamagitan lamang ng pagtayo sa pwesto. Bilang tagapagtatag at may-ari ng JW Capital at mga subsidiary nito, hindi may kakaila ang prestihiyo ni Jasper.
Tahimik na nakaupo ang mga deputy manager sa meeting room, na may 3 sa bawat gilid ng mesa. 6 sila sa kabuuan, parehong lalaki at babae. Karamihan sa kanila ay mga pamilyar na mukha na nakilala ni Jasper. Nangangahulugan ito na ang 6 na ito ay matandang kawani na nasa kumpanya mula pa noong unang yugto ng JW Capital. Sa hindi malamang dahilan, ang 6 na galit na empleyadong ito ay nagsimulang makonsensya nang pumasok si Jasper sa silid. Ang ilan sa kanila ay hindi man lang naglakas loob na tingnan si Jasper sa mata. Ano ito? Masyado kang natatakot tumingin sa akin. Tumawa si Jasper at binasag ang katahimikan bago umupo. Ang conference room ay pin-drop silent habang ang lahat ay nakatitig sa ibabaw ng mesa sa harapan nila na para bang ito ay isang mahalagang kayamanan. Ayaw nyo bang mag-resign? Walang pakialam na nagpatuloy si Jasper. Dahil lang sa hindi naglaan ng sasakyan sa iyo ang kumpanya. Kaya gusto mong mag-resign. Gayunpaman, walang nang ahas na salubungin ang tingin ni Jasper. Kinuha ni Jasper ang folder sa kamay ni Chad na nasa tabi niya na naglalaman ng 6 na resignation letter. Sa isang malakas na putok, hinampas ni Jasper ang folder sa mesa ng meeting room. Kinilig ang ilang deputy manager sa malakas na putok na ito. Chad, approve agad itong 6 na resignations. Kung ang sino man ay magpapatuloy na magsumite ng kanilang pagbibitiw, pagkatapos ay aprubahan ang bawat solong aplikasyon na kanilang ipapasa. Lahat ng magbibitiw ngayon ay bibigyan ng espesyal na pagtrato. Ang mga aplikasyon na ipinasa ngayon ay maaaprubahan at ang kanilang sweldo ay kalkulahin at i-adjust, upang sila ay makaalis ngayon. Ang aking JW company ay hindi kailanman magmamakaawa sa sino man na manatili. Pagdating sa mga hindi nakakaalam, well, mas maaga silang umalis, mas mabuti. Umalangaw-ngaw sa buong meeting room ang galit na boses ni Jasper. 4 sa 6 na deputy manager ay agad na namutla. Sabay-sabay na tumingin ang 4 na ito sa natitirang 2. Maliwanag, ang insidente ay umunlad na ibang-iba sa kanilang naisip. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1263. Ito ay isang maliit na detalye, ngunit hindi ito napapansin ni Jasper. Pamilyar si Jasper sa natitira pang 2. Ang isa sa kanila ay si June Parham, ang deputy manager ng Internal Purchasing Department, habang ang isa ay si Hannibal Tate, ang Deputy Manager ng Budgeting and Auditing Department. Ang dalawang ito ay matandang tauhan na nagtatrabaho sa JW Capital mula noong itinatag ito. Ang kumpanya ay hindi maaaring gumamit ng anumang mga elite na talento sa mga unang yugto nito, kaya karamihan sa mga lumang kawani ay nagtatrabaho bilang mga kapaki-pakinabang. Gayunpaman, habang binuo ang JW Capital, karamihan sa mga paunang kawani na ito ay hindi na makakasabay sa pag-unlad ng kumpanya sa mga tuntunin ng kahusayan o kakayahan. Gayunpaman, hindi sinubukan ni Jasper na alisin ang mga taong ito pagkatapos ng lahat ng pagsusumikap na ginawa nila para sa kanya. Sa kabaligtaran, ang karamihan sa kanila ay nabigyan ng malaking benepisyo. Bilang empleyado ng ibang tao sa kanyang nakaraang buhay, alam ni Jasper na para maging matagumpay na negosyante sa buhay na ito, kailangan niyang tretuhin ng mabuti ang kanyang mga empleyado kung gusto niyang umunlad ang negosyo ng malusog. Ang mga empleyado ay ang puso at kaluluwa ng kumpanya. Kung hindi dahil dito, hindi mahalaga kung gaano karaming beses na muling nagkatawang tao si Jasper o kung gaano kahusay ang lalaki ay hindi siya makakapag-set up ng JW company ng mag-isa. Sa makatuwid, mula pa sa simula, ang JW Capital at ang mga subsidiary nito ay palaging tinatrato ang kanilang mga empleyado ng pinakamahusay sa loob ng kani-kanilang mga industriya. Ang pangangalaga ni JW para sa kanilang sariling mga empleyado ay ang pinakatunay. Ito ay hindi isang bagay na isinulat para sa kapakanan ng pag-akit ng mga empleyado ngunit tunay na naisakatuparan at isinagawa. Gayunpaman, lahat ng uri ng mga tao ay dumating nang magsimulang lumago ang kumpanya. Kung nais ng JW Company na magpatuloy sa pag-unlad sa isang bagay na mahusay, pagkatapos ay kinailangan ni Jasper na palayasin ang higit pa sa mga panlabas na kaaway. Ilang oras lang bago naganap ang infighting, at ito ang tunay na nagpahinto sa pag-unlad ng JW Company. Mr. Lane, hindi rin natin masisisi ang lahat ng ito. Ang Deputy Manager ng Internal Purchasing Department, si John, ay nag-ipon ng lakas ng loob na tumayo at makipag-usap kay Jasper sa ilalim ng mga tingin ng iba pang mga Deputy Manager.
Walang pakialam na tumingin sa kanya si Jasper. Sa halip na magalit, mahinahong nagtanong ang lalaki, sinabi ko bang sinisisi kita? Kayo ang humihiling na mag-resign. Hindi ko tinanggihan ang iyong aplikasyon at sa halip ay binigyan ka ng mas maginhawang pagtakas. Ano ang dapat ipaliwanag sa akin? Umasim ang ekspresyon ni Jun sa narinig. Huminga siya ng malalim at sumagot, Mr. Lane, hindi mo naman talaga kailangang magpanggap. Masasabi ng lahat na galit ka, ngunit lahat tayo ay nasa hustong gulang, kaya sa palagay ko ay dapat kong linawin ang issue dito. Issue. Ngumiti si Jasper at umupo ulit sa upuan para sabihin, sure. Kung sasabihin mong may issue na dapat ayusin, bibigyan kita ng pagkakataong gawin ito. Sige, anong issue? Sinulyapan ni Jun ang kanyang mga kasamahan na parang nakakuha siya ng lakas sa kanila bago siya tumangala at sumagot kay Jasper, nangako ang kumpanya sa amin noon na maglalaan ng kotse sa bawat deputy manager. Ngunit pagkatapos ay binali ni MS. Schuler ang mungkahi ng walang dalawang pag-iisip. Naglagay kami ng maraming pagsusumikap sa mas mababang mga ranggo bawat araw, at matagal na naming inaabangan ang benepisyong ito. Ngayong nawala ito ng napakabilis, nagalit kami tungkol dito. Sige, kung gusto mong pag-usapan ang tungkol sa kapakanan ng empleyado, pag-usapan natin ang isyong ito. Tumingin si Jasper kay Jun at walang ekspresyong sinabi, ikaw ang deputy manager ng Internal Purchasing Department. Dahil ang Internal Purchasing Department ay isang Level 2 department, ayon sa ranks ng iyong administrative post, ang iyong employee welfare ay dapat ding sumunod sa G4 guidelines, tama ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1264. Tumango si Jun. Chad, sabihin sa akin kung ano ang sweldo at kapakanan ng empleyado at mga benepisyo na ibinibigay ng aking kumpanya sa mga post na administratibo sa G4 at kung ano ang inaalok ng iba pang mga kumpanya sa industriya para sa parehong posisyon. Agad na iniulat ni Chad bilang tugon, sa loob ng JW Capital at sa mga subsidiary nito, ang mga empleyado ng mga post na administratibo ng G4 ay itinuturing na mga tagapamahala ng unang linya. Ayon sa aming mga regulasyon, ang mga empleyadong ito ay binibigyan ng 5 pakete ng seguro at 2 pondo. Nasisiyahan din sila sa taunang bayad na bakasyon at karagdagang 3,000 summer dollar family travel subsidy. Kabilang ang iba't ibang mga subsidyo, ang bawat empleyado ay binabayaran ng buwanang sweldo na 5,000 summer dollars at ang taunang sweldo ay binibilang batay sa 14 na buwan. Ibig sabihin, sa pagtatapos ng taon, hindi isinasaalang-alang ang pagtatapos ng taon o mga bonus sa pagganap, ang bawat empleyado ay tumatanggap ng karagdagang 10,000. Pagdating sa welfare standard ng ibang kumpanya para sa parehong industriya at posisyon, at ang pagkuha ng Waterhoof City bilang isang halimbawa dahil ito ang pinakamaunlad na rehiyon, ang mga empleyado ay binibigyan lamang ng 5 insurance package at 1 pondo, at tumatanggap sila ng statutory annual leave. Ang buwanang sweldo ay hindi lalampas sa 3,000 summer dollars, at ang year-end bonus ay kakalkulahin ng hiwalay ayon sa plano ng mga benepisyo ng kumpanya. Ibig sabihin, kung ipagwawalang bahala natin ang mga bonus ng empleyado ng JW Company na ilang beses na mas mataas kaysa sa iba pang mga kumpanya sa parehong industriya, ang sweldo lamang ay 1.8 beses na mas mataas kaysa sa ibang mga kumpanya. Tumango si Jasper. Tiningnan niya si Jun at ang iba pang 5 deputy manager at nagtanong, natanggap mo ba itong mga benepisyong inilista ni Chad? Kung hindi ka nabigyan ng sweldo o ang mga benepisyong dapat itinalaga sa iyo, si Chad na agad ang tatanggalin ko kung kasalanan niya, o i-review ko ang posisyon ni Wendy kung sa kanya iyon. So tell me, nakuha mo ba sila o hindi? Namutla ang 6 na deputies nang marinig nila si Jasper. Nahihirapang tumango si Jun at sumagot, kami, natanggap namin sila. Napakagaling. Mukhang hindi kami na maltrato ng kumpanya sa aspetong ito. Huwag nating bilangin ang buwanang sweldo o ang mga bonus. Pag-usapan natin ang 5 pakete ng seguro at ang 2 pondo. Sa pilitan para sa bawat negosyo na magbigay ng pambili sa kanilang mga empleyado ng social insurance ngayon, ngunit huwag nating pag-usapan kung gaano karaming mga negosyo ang hindi sumusunod sa regulasyong ito sa panahong ito at edad. At least, binibigyan ka ng kumpanya ko ng coverage na ito. Ang kasalukuyang batas sa batas ay nangangailangan ng 5 pakete ng seguro at 1 pondo. Hindi lang lahat yan binigay ko sa'yo,
Nagdagdag din ako ng annuity para sa'yo. Ito ay isang bagay na bihira kahit sa loob ng mga internasyonal na kumpanya. Tinitigan ni Jasper si June at ang iba pang 5 deputy managers habang matatag siyang nagpatuloy, mula sa pagtatatag ko ng JW, sinabi ko sa inyo noong unang araw pa lang na hindi ko pagmalupitin ang mga nagtatrabaho para sa akin. At ginawa ko ang ipinangako ko. Pero paano kayong 6? Na-enjoy mo ang mga benepisyong lampas sa pamantayan ng industriya at dahil nasanay ka na sa kabaitang ibinibigay sa iyo ng kumpanya, gusto mong samantalahin ito. Plano ko talaga na maglaan ng mga kotse sa mga nasa at mas mataas sa posisyon ng deputy manager, ngunit iyon lang ang mungkahi ko. Ang kumpanya ay may sariling mga regulasyon, tuntunin, at protokol. Ang CEO ay may awtoridad na tanggihan ang aking mungkahi kung maniniwala siya na ito ay labag sa interes ng negosyo. Walang panuntunan sa alinman sa mga regulasyon, tuntunin, at protokol ng kumpanya na nagsasaad na dapat maglaan ng kotse ang kumpanya para sa iyo. Sumimangot si Jasper at dumura na may malamig na tingin, sa makatuwid, kung ay lalaan ng kumpanya ang mga sasakyang ito sa iyo, kung gayon ito ay isang pagkilos ng pagmamahal. Kung ang kumpanya ay hindi, pagkatapos ito ay isang lohikal na tugon. Gayunpaman, pinipili mong banta ako ng pagbibitiw dahil dito. Kung ganoon, aaprubahan ko ang lahat ng iyong aplikasyon ngayon. Gusto kong makita kung makakagana pa ba ang JW nang wala kayong 6 at kung makakahanap ba kayong 6 ng kumpanyang nag-aalok sa inyo ng mas magandang benepisyo pagkatapos umalis sa JW. Hindi na nakayanan ng iba pang mga deputy manager nang marinig nila ito. Mr. Lane, ako, babawiin ko ang aking pagbibitiw. Nababaliw na yata ako sa pangungumbinsi ni June at Hannibal. Nais nilang makipag-away sa kumpanya dahil nakipag-ayos na sila sa mga dealers ng kotse, ngunit hindi ko kailanman binalak na mag-resign. Galit na sigaw ng isang deputy manager. Parehong nagbago ang ekspresyon ni June at Hannibal nang marinig nila ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1265. Hindi matalinong paniwalaan na ang panunuhol ay nangyayari lamang sa mga koanihan ng gobyerno. Kung walang mahusay na pangangasiwa o regular na inspeksyon, ang katiwalian ay maaaring maging mas nakakalason sa mga pribadong negosyo. Ang mga internasyonal na grupo sa pananalapi tulad ng Colossal Investments ay may sariling internal na departamento ng inspeksyon na direktang nag-ulat sa Board of Directors. Ipinakita nito na hanggat may kinalaman ang mga interes, maaari pa ring lumitaw ang mga kaso ng katiwalian at panunuhol sa anumang laki ng mga kumpanya. Matagal nang inihanda ni Jasper ang sarili para dito. Sa kabila nito, hindi nito napigilan ang panlalamig ng puso niya nang makatagpo siya ng sitwasyon. Si Jasper ay palaging nagpapatakbo ng kanyang negosyo na may konsepto ng pagbabayad ng mataas na sweldo upang maiwasan ang katiwalian. Pagkatapos ng lahat, kapag ang mga empleyado ay may sapat na pera upang mabuhay ng komportableng buhay, karamihan sa kanila ay hindi handang makipagsapalaran sa paglabag sa batas sa pamamagitan ng pagkuha ng mga suhol. Gayunpaman, ang mataas na sweldo ay hindi isang hanggal na patunay na plano laban sa kasakiman. Sa sandaling ito, maging ang ekspresyon ni Chad ay nagbago, lalo na sina June at Hannibal. Hindi dahil may kinalaman si Chad sa insidenteng ito, ngunit bilang direktor ng Human Resources, ang recruitment, appraisal, appointment, at higit pa sa lahat ng empleyado sa kumpanya ay direktang responsibilidad niya. Bago itinatag ni Jasper ang isang independenteng departamento ng pagsisiyasat, ang paghawak sa katiwalian ng empleyado ay nasa ilalim pa rin ng saklaw ng trabaho ni Chad. Ang kasalukuyang kaso ng panunuhol at pakikipagsabuatan sa mga panlabas na mapagkukunan ay isang kahihiyan sa profesionalismo ni Chad. Ang Internal Purchasing Department at ang Budgeting at Auditing Department. Napakaangkop. Makahulugang komento ni Jasper, at tumangala kay June at Hannibal, na walang kulay ang mga kutis. Pag-usapan natin ito, kung gayon. Ano ang sitwasyon dito? Hindi inaasahan ni June o Hannibal na malantad sa parehong protesta na kanilang pinlano. Nagpalitan ng tingin ang dalawa, ngunit wala ni isa sa kanila ang nangahas na sumagot muna kay Jasper. Samantala, ang deputy manager na humihingi ng tawad ay ngayon lang binitawan ang lahat ng inhibitions at inilantad ang mga ito. Marahil ay nakita niya ito bilang isang pagkakataon para makabawi sa kanyang pagkakamali dahil agad niyang sinagot, Mr. Lane,
Ang dalawang ito ay mga deputy manager ng internal purchasing at budgeting at auditing departments. Nang mag-leak ang balita tungkol sa pagbili ng mga kotse para sa mga empleyado ng at mas mataas sa rank ng deputy manager, agad na nakipag-ugnayan ang dalawang ito sa ilang mga dealership ng kotse. Natural, may kasamang rebate at suhol. Kung tutusin, kung talagang nagpasya ang kumpanya na bumili ng mga kotse, tiyak na magkakaroon ng antas ng impluwensya ang kabilang partido sa mga desisyon ng kanilang superior. Sa dami ng kanilang paninindigan upang makakuha, kailangan nilang isagawa ang kanilang trabaho ng walang pag-iisip. Ngunit dahil tinanggihan ni MS Schuller ang panukala kahapon, walang paraan na sasang-ayon pa rin ang mga dealer ng kotse. Kaya, pinilit sila ng ahensya. Dahil dito, pumunta silang dalawa para hanapin ang iba sa amin at hinikayat kaming sama-samang magbitiw. Sinabi nila na makikipag-kompromiso ka, mapawi man ang emosyon ng empleyado o maiwasan ang negatibong tugon. Kaya naman naglakas loob kaming makipagtulungan sa kanila. Nirap ni Jasper ang kanyang daliri sa ibabaw ng mesa matapos marinig ang deputy manager na ito at walang ekspresyong tumingin kina June at Hannibal. Sa ilalim ng mabigat na titig ng lalaki, ang dalawang kinatawan na pinag-uusapan, na parehong may hawak lamang na mga diploma sa junior high school at nagtatrabaho lamang sa JW salamat sa napakalaking swerte, ay hindi nakayanan ang pressure. Ang unang yumoko sa psikolohikal na presyon ay Hunyo. Mr. Lane. Ako, nabulag ako sa pag-iisip ng mga benepisyong ito. Kasalanan ni Hannibal ang lahat. Si Hannibal ang unang naghanap sa akin at sinabi sa akin na madali lang daw itong pera, kaya ako nakapasok dito. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito, Mr. Lane. Pasensya na. Nagbago ang ekspresyon ni Hannibal at sinigawan niya si June. Tao ka ba, June? Ikaw ang humikbi sa akin kung paano nabaon sa malaking utang ang anak mo. Tinanong mo ako kung paano kumita ng dagdag na pera at iyon ang dahilan kung bakit ipinakilala ko ang paraang ito sa iyo. Not to mention, ikaw mismo ang pumili ng landas na ito. Pero, ngayon sinisisi mo ako pagkatapos mong magkaproblema. Hindi agad umatras si June na agad niyang pinabulaanan ang lalaki. Don't try to make yourself sound like an angel, Hannibal. Akala mo ba hindi ko malalaman? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1266. Ang napili mong ahente ay kamag-anak mo talaga. Gaano karaming rebate ang na-enjoy mo, Ham? Ang nakuha ko lang ay isang maliit na lasa ng mga benepisyo. Mabuti sana kung walang makakaalam, ngunit ngayong wala na ang pusa sa bag, tiyak na mas maraming kahihinatnan ang kailangan mong pagdusahan dahil kinuha mo ang malaking bahagi ng kita. Napakuyom ang panga ni Hannibal sa galit. Tinulungan lang kita kasi naawa ako sayo, B***. Kaya nga binigyan kita ng chance eh. Tama na, sabi ni Jasper na naputol ang away ng dalawa. Agad na tumahimik sina June at Hannibal, at wala na silang lakas ng loob na magsalita pa. Chad, paano sa palagay mo dapat lutisin ang insidenteng ito? Walang pakialam na tanong ni Jasper. Tinitigan ng masama ni Chad ang dalawa at sumagot, mahigpit, at ayon sa batas. Dapat nating imbestigahan ang insidente at pagkatapos ay aidmanda ang dalawang ito. Sige na, winagewi ni Jasper ang kanyang kamay. Kung tungkol kay Jasper, ang pinakamahalaga ay maunawaan ang katotohanan ng sitwasyon. Kung paano dapat harapin ang sitwasyon ay isang maliit na bagay. Sina June at Hannibal ay mga first-line manager lang, G4 administrative employees. Kahit anong gulo ang idulot nila, hindi katumbas ng halaga ang sakit ng ulo ni Jasper. Ang tunay na nagdulot ng problema kay Jasper ay kung masisiyahan sina June at Hannibal sa mga rebate sa pagbili ng mga sasakyan ngayon, ang isa pang pares ng Julio at Lectors ay maaaring makakuha ng mga katulad na rebate sa ibang bagay sa ibang lugar sa linya. Ang mga ahente ay hindi tanga, at walang paraan na magbibigay sila ng mga benepisyo ng libre. Ang mga benepisyong ito ay natural na kikitain pabalik mula sa JW Company. Sa makatuwid, sa huli, ang kanilang tiwaling pag-uugali ay nakakasagabal pa rin sa interes ng kumpanya. Imposibleng ganap na mapigilan ni Jasper ang katiwalian. Ang tanging magagawa niya ay subukang i-minimize ang posibilidad na mangyari ito sa pamamagitan ng mahigpit na regulasyon habang inaayos ang katangian ng kanyang mga empleyado. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng labis na pagtaas ng halaga ng paggawa ng mga gawaing ito.
Kung ang presyong babayaran para sa paglabag sa mga regulasyon ay masyadong malaki, sila ay mapipigilan sa paggawa ng krimen. Hindi makatotohanan para kay Jasper na hilingin na tratuhin ng bawat empleyado ang kumpanya bilang kanilang sariling tahanan. Parehong kinilabutan sina June at Hannibal nang marinig nila sina Jasper at Chad. Mr. Lane, mali lang talaga ang desisyon ko dahil natukso ako sa pera. Pakiusap, kung isasaalang-alang kung gaano katagal na kaming nagtrabaho sa iyo, mangyaring patawarin mo ako sa sandaling ito. Yes, Mr. Lane, willing akong ibalik lahat ng perang kinuha ko. Patawarin mo na lang ako kahit minsan lang. Pangako ko, hinding-hindi ko na ito gagawin ulit. Ang mga pakiusap ng dalawa ay labis na nakakaawa at ang kanilang mga tinig ay puno ng takot at pagsisisi habang sila ay humingi ng awa kay Jasper. Batid nilang dalawa na kapag sila ay nademanda, mawawalan sila ng kinaiinggitang trabahong ito at mapipilitang makulong. Ang iba pang 4 na deputy managers ay hindi maiwasang maawa habang sila ay nasa harapan nila. Higit sa awa, gamaan din ang pakiramdam nila. Ang kanilang pagkakamali ngayon ay maaaring mawalan sila ng trabaho sa karamihan, ngunit hindi bababa sa hindi nila nilabag ang batas at hindi na kailangang itapon sa bilangguan. Sa kasamaang palad, wala sa mood si Jasper na isipin ang 4 na iyon. Tumayo siya at naglakad patungo sa pintuan ng meeting room. Mr. Lane, paano ko haharapin itong 4? Hinabol ni Chad at nagtanong. Kalmadong sagot ni Jasper, bigyan mo sila ng huling pagkakataon. Ito na rin ang huli kong pagpaparaya. Ngunit pareho sina Hannibal at June ay kailangang harapin ng mahigpit. Gawing malawak na kilala ang bagay na ito sa loob ng kumpanya. Gusto kong malaman ng lahat ng empleyado sa loob ng kumpanya ang nangyari sa kanila. Umaasa ako na ito ay humadlang sa iba na sumunod sa kanilang mga yapet. Magalang na sagot ni Chad, naiintindihan ko, Mr. Lane. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1267. As far as Chad was concerned, ang dapat niyang isipin ay kung paano pinakamahusay na maisakatuparan ang mga tagubilin ni Jasper. Gayunpaman, bilang pinakamataas na miyembro ng kanyang negosyo, walang sino mang magsasabi kay Jasper kung ano ang gagawin. Dahil dito, hindi makatwiran para kay Jasper na personal na hawakan ang bawat problema o usapin sa loob ng kumpanya. Sa halip, kailangan niyang hanapin ang pinagmulan ng problema at alisin ito sa ugat nito. Nagkataon, ito rin ang nagpahirap sa sitwasyong ito. Ang pinagmulan ng problemang ito ay ang kasakiman ng tao, isang bagay na imposibleng maalis ng lubusan. Matigas ang ulo mo, Jasper. Nakaupo sa harap ng isang mountain painting, sinabi ni Dawson sa kanyang nalilitong magiging manugang sa kanyang malaking opisina ng Schuler Group na may ngiti sa mata na gasuklay. Ang pangkalahatang kakayahan ng JW Company ay matagal nang nalampasan ang Schuler Group. Salamat sa alaala ni Jasper sa kanyang nakaraang buhay pati na rin sa kanyang matinding talento sa pamamahala, ang lalaki ay may kakayahang itulak si JW sa mas mataas na taas. Gayunpaman, kailangang aminin ni Jasper na ang karanasan ni Dawson mula sa isang buhay sa mundo ng negosyo ay isang bagay na hindi matutumbasan ni Jasper sa ngayon. Kaya naman, nagpasya siyang pumunta sa Schuler Group sa hapon para humingi ng payo kay Dawson. Hindi ko kailanman inisip ang aking sarili bilang perpekto at walang katulad. May mga kahinaan din ako at may mga problema na hindi ko alam kung paano haharapin. Ngunit ang isang elder ay palaging magkakaroon ng mas maraming karanasan kaysa sa akin, kaya naman ako ay pumupunta para humingi ng tulong sa iyo. Sincere na sabi ni Jasper kay Dawson. Kinaway-kaway ni Dawson ang kanyang kamay at tumayo para ipasa kay Jasper ang isang tasa ng tsaa. Nakilala ko rin ang isang katulad na isyo ilang taon na ang nakalilipas. Dapat mong malaman na ang pangunahing negosyo ng Schuler Group ay ang industriya ng supermarket. Ang mga supermarket ay may maraming patuloy na nagbabagong mga channel ng supply, mula sa mga pang-araw-araw na produkto, hanggang sa merienda, hanggang sa mga elektronikong kasangkapan. Ito ay mula sa pinakamurang mga produkto na nagkakahalaga ng ilang sentimo hanggang sa mga mahal na nagkakahalaga ng libo-libo. Dahil sa kung gaano kalaki, sikat, at kinikilalang Schuler Supermarkets, maraming komersyal na produkto ang magsisikap na makakuha ng kontrata sa amin. Pero pagdating sa parehong produkto, kumuha ng potato chips, halimbawa,
Pipirma lang ako ng mga kontrata na 2 hanggang 3 brand ang pinakamarami. Wala nang higit pa riyan. Ako mismo ang nagsusubaybay dito, ngunit sa dumaraming bilang ng mga outlet pati na rin ang hanay ng mga produkto, wala akong ibang pagpipilian kundi ang bitawan ang kontrol na ito. Sa paggawa nito, binibigyan ko rin ng pagkakataon ang mga tao na pagsamantalahan ang mga butas. Ang mas malalaking problema ay maaaring may kinalaman sa pagpili ng mga supplier habang ang mas maliliit na isyo ay maaaring may kasamang nawawalang mga deadline ng pagbabayad. Sa pinakamatinding panahon ng katiwalian ng Schuler Group, ang isang may-ari lamang ng tindahan ng isang maliit na lugar ay nagpatalo sa akin ng 100,000 sa isang taon. Ito ay 100,000 noong dekada 90s. Talagang sinabi ni Dawson kay Jasper, ang kanyang tono ay banayad at mahinahon. Nagalit ako nang matuklasan ko ito, at nagutos ako para sa isang kompletong panloob na inspeksyon upang maalis ang lahat ng patuloy na katiwalian sa loob ng grupo. Maaari mo bang hulaan kung paano ito natapos? Ngumiti si Jasper at sumagot, siguro hindi mabilang na mga daga ang nahuli mo at pinakitunguhan mo sila ng mahigpit. Ngumiti si Dawson at sinabing, kalahating tama ka. Maraming daga nga ang nahuli ko, ngunit maliit na bahagi lang ang nahawakan ko. Saglit na natigilan si Jasper bago ito kumunot ang noo sa malalim na pag-iisip. Oo, dahil napagtanto ko na napakaraming daga. Ang pagtanggal sa kanila ay nangangahulugan ng pagkawala ng hindi bababa sa kalahati ng mga empleyado ng Schuler Group. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1268, dumalaki na ang grupo noon. Hindi mahalaga kung ang mga tao ay umalis dahil mas maraming sinusubukan na makakuha ng trabaho. Tinapik ni Dawson ang balikat ni Jasper at makahulugang sinabi, pero ano? Ang takot sa ganap na paglilinis ng negosyo ay maaaring tumagal ng ilang taon bago maulit ang parehong sitwasyon. Dapat ko bang tanggalin ang kalahati ng aking mga empleyado bawat taon? Babagsak ang grupo pagkatapos kong gawin ito ng ilang beses. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa puntong iyon, ngunit binigyan ako ng ideya ng nanay ni Wendy. Pagkalipas ng kalahating buwan, nag-set up ang grupo ng Tidines Department. Nakipagtulungan ang departamento sa gobyerno upang i-advertise ang karaniwang batas, pangunahin upang pukawin ang takot at dagdagan ang psikolohikal na halaga ng paggawa ng krimen. Ipinaalam ko sa kanila na ligtas sila kung hindi sila mahuli ng grupo, ngunit magkakaroon sila ng malaking problema kung gagawin nila. Pagkatapos ay inalis ko ang pinakamatinding mga kaso at iniwan ang iba. Mula noon, ang departamento ng kalinisan na ito ay huhuli at magpaparusa ng ilang kaso bawat taon, ngunit pumikit sa karamihan. Hanggang ngayon, kahit na nag-uusap kami, confident ako na may mga nakakakuha pa rin ng rebate at nasusuhulan sa loob ng Schuler Group. Ito ay tila naging isang kilalang sikreto sa loob ng grupo. Kung alam ko, dapat alam din nila. Kami ay may lihim na pag-unawa na ang maliliit na kaso ay mga write-off, ngunit ang sino mang gumawa ng anumang bagay na maaaring makagambala sa mga interes ng grupo ay malalagay sa malaking problema. Hindi na nagsalita si Dawson pagkatapos nito. Alam niyang sa talino ni Jasper, kaunting sidsid lang ang kailangan ng lalaki at maiintindihan niya ang lahat ng mag-isa. Kaya pala, Jasper, bilang isang taong may mas mataas na katayuan, ang kailangan nating gawin ay kontrolin ang balanse at hindi ang mga aksyon ng ating mga empleyado. Bigyan sila ng baseline at ipaalam sa kanila kung nasaan ang mga hangganan. Ang sino mang lumampas dito ay haharap sa malalang kahihinatnan. Kung gusto mong kontrolin ang lahat ng iyong mga nasasakupan, hindi lamang ang isang may-ari na tulad mo ay mamamatay sa pagod, ngunit mag-isa ka rin. Walang magnanais na manatili kapag masyado kang nagkokontrol. Bilang mga taong may mas mataas na ranggo, dapat nating tandaan na parusahan lamang ang mga nagdudulot ng mas malalaking isyo at patawarin ang mga gumagawa ng maliliit na pagkakamali kapag nakikitungo tayo sa mga panloob na salungatan. Sinasabi ng ating mga ninuno na ang paghahari ng may kabaitan at kabangisan ang siyang daan. Dapat may dahilan kung bakit nauuna ang kabaitan. Matagal na natahimik si Jasper bago siya dahan-daang tumango. Naiintindihan ko kung ano ang gagawin, kung gayon. Mabuti naman. So, uuwi ba kayong dalawa para sa hapunan ngayong gabi? Binago ni Dawson ang paksa sa isang mas magaan at parang bahay. Oo, I'll go fetch Wendy then go home, nakangiting sagot ni Jasper. Okay, sige na,
May meeting pa ako. Uuwi ako kaagad pagkatapos nito. Umalis si Jasper sa Schuler Group at sasanduan na sana si Wendy nang malaman niyang papunta ito sa kumpanya. Nakatayo si Wendy sa kumpanya na may lamig sa mukha. Nalaman mo na. Nakangiting tanong ni Jasper nang pumasok siya at nakita ang nagyayelong ekspresyon nito. Galit na sagot ni Wendy, masyado silang lalayo. Paano sila makapagtrabaho para sa mga tagalabas? I wouldn't call this working for outsiders, per se. Ito ay bunga lamang ng kasakiman ng tao. Ikan-away ni Jasper ang kanyang kamay, na kumikilos na mas open-minded kaysa kay Wendy. Kailangan nating hulihin silang lahat at harapin sila ng mahigpit. Si Wendy ay palaging isang itim at puting tao. Mas kaunti pa ang dahilan para tiisin ang mga taong ito kapag sinasaktan nila ang interes ng kumpanya. Plano kong magtatag ng isang independenteng departamento ng pangangasiwa sa hinaharap. Ang departamentong ito ay magiging independyente sa administratibong katawan at mag-uulat sa akin at sa akin lamang. Ano sa tingin mo? Umupo si Jasper at nagtanong. Pagsang-ayon ni Wendy, I think that's a pretty good idea. Kaya lang, napakahalaga kung sino ang pipiliin mong mamahala sa departamentong ito. May mga kandidato ka pa ba? Hinaplos ni Jasper ang kanyang templo at sumagot, walang sino man sa kumpanya ngayon ang angkop para sa ganitong uri ng trabaho, kaya wala akong planong maglipat ng mga kasalukuyang empleyado ngunit sa halip ay magsama ng isang tao mula sa labas. Sa ganoong paraan, maiiwasan ko ang anumang patuloy na koneksyon na mayroon sila sa ibang mga tauhan ng kumpanya. Bumantong hininga si Wendy at nagkasala, siguro hindi ko dapat tinanggihan ang panukala para sa paglalaan ng mga sasakyan ng napakalakas. Naiwasan sana ang buong sitwasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1269. Lumapit si Jasper kay Wendy nang marinig niyang sinisisi nito ang sarili. Ginulo ni Jasper ang buhok ni Wendy at sinabing, ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi pa nga ako nakakapagpasalamat sa pagtulong mo sa akin na ipaliwanag ang isyong ito. Mula sa hitsura ng mga bagay ngayon, iba't ibang mga isyo ang naganap sa loob ng kumpanya mula pa noong nakaraan. Hindi ko lang sila namalayan kanina. Nakatutuwa na nadiskubre namin sila ng ganito kagad dahil ang ibig sabihin nito ay maaga rin natin silang haharapin. Magiging huli na kung ang sitwasyon ay hindi na maliligtas kapag nalaman namin. Nang hapong iyon, nag-time out si Jasper para tawagan si Jack, na nasa malayong lugar sa Swallow Capital. Bilang ex-senior executive ni Wersoft, napakakaranasan ni Jack sa larangang ito. Hanggang sa punto kung saan si Jasper ay unang hilig na italaga si Jack bilang taong namamahala sa departamento ng pangangasiwa na ito. Pagkatapos ng lahat, si Jack ang pinaka-senior executive ng kumpanya. Siya ang unang senior executive na si Jasper na inimbitahan at nagtrabaho sa mga unang yugto ng pagsisimula. Ang parehong karanasan at prestihiyo ni Jack ay naging kwalipikado sa kanya upang panatilihing nasa linya ang mga tao. Gayunpaman, isinasaalang-alang ni Jasper kung paano gumaganap pa rin si Jack ng papel sa kasalukuyang maayos na operasyon ni Sena at wala siyang ibang pagpipilian kundi isuko ang pag-iisip na iyon. Sa kabila nito, sumang-ayon si Jack sa pagpapakilala ng departamento ng pangangasiwa na ito. Gayunpaman, mayroon siyang tanong tungkol dito. Mr. Lane, magiging bahagi ba ng parent company ang supervision department na ito o mamamahala ba ito sa JW Capital at sa mga subsidiary nito? Ito ay isang napakahalagang tanong. Pagdating sa malalaking subsidiary tulad ng Terrizone, Abilon, at maging si Sena, nangako si Jasper na hindi niya pakikialaman ang mga partikular na operasyon ng kumpanya. Gayunpaman, kahit na walang mali sa biglang pagpapakilala ng Departamento ng Pangangasiwa sa ngayon, tiyak na may ilang reserbasyon si Hudson at ang iba patungkol sa kanila. Kaya, pagkatapos ng maikling sandali ng pagninilay-nilay, sumagot si Jasper, pamamahalaan lamang ng Departamento ng Pangangasiwa ang pamumuhunan, electronics, at ang kumpanya ng pagpapaunlad ng real estate sa ngayon. Pagdating sa Terrizone, Abilon, Sena, at sa mga kumpanya ng entertainment, ipapaubaya ko sa inyo na kayo mismo ang humarap dito. Nakahinga ng maluwag si Jack nang marinig niya si Jasper. Sige, susuklayan ko muna si Sena. Kumaway si Jasper para paalisan siya. Huwag mo ring gawing big deal tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang mga problemang tulad nito ay hindi gaanong nakikita sa mga kumpanya ng internet.
Pangunahin ang mga pisikal na kumpanya kung saan madaling lumitaw ang mga problemang ito. Mayroon kang nauugnay na karanasan, kaya sigurado akong alam mo kung ano ang gagawin. Tumango si Jack at biglang nagtanong, Mr. Lane, mayroon ka bang partikular na tao na nasa isip upang pamunuan ang departamento ng pangangasiwa na ito? May mga rekomendasyon ka ba? Bahagyang itinaas ni Jasper ang kanyang noo at nagtanong. Ngumiti si Jack at sumagot, syempre hindi. Hindi tanga si Jack. Alam niya na ang departamento ng pangangasiwa na ito ay isang bagay na lubhang sensitibo. Maaaring hindi pa ito opisyal na naitatag, ngunit ang departamentong ito ay tiyak na magiging isang matalim na sandata na hawakan ni Jasper sa hinaharap. Para sa posisyong kasing halaga nito, mag-iingat pa rin si Jasper kahit gaano pa kalaki ang ipinagkatiwala sa kanya ng lalaki. Hindi rin maaaring magmungkahi si Jack ng isang kandidato na mamahala sa isang mahalagang departamento. Hindi sulit na akitin ang hinala ni Jasper nang walang dahilan. Alam ni Jack na si Jasper ay hindi isang taong madaling magduda sa mga tao, ngunit sa pagtatapos ng araw, sila pa rin ang nakatataas at nasasakupan bago ang anumang bagay. Bilang isang makaranasang tao, si Jack ay hindi gagawa ng anumang bagay upang makakuha ng hindi kinakailangang hinala. Ngunit iminumungkahi ko na gumamit ka ng isang taong may karanasan sa sangay ng hudikatura ng gobyerno. Iyon ay magiging pinakamahusay. Tumango si Jasper nang marinig ang mungkahi na ito at sumagot, pag-iisipan ko. Matapos tapusin ang tawag kay Jack, si Jasper ang sumunod kay Zachary. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1270. Walang masyadong mahuhusay na kandidato si Jasper para sa posisyong ito kaya ang pinakamagandang solusyon ngayon ay tingnan kung makakatulong ang pamilya Lo. Hindi inaasahan ni Jasper na bibigyan siya ni Zachary ng kakaibang individual. Mayroon akong junior na nag-resign sa Anti-Corruption Bureau bilang unang deputy director kalahating taon na ang nakakaraan. Nasa early 40s na siya, at ang pinakamagandang edad para simulan ang kanyang karera sa isang kumpanya. After half a year of rest, he's been planning to start his new career lately. Pwede kitang ipakilala kung gusto mo. Naningkit ang mga mata ni Jasper. Mula sa pananaw ng karanasan, ang lalaking ito na nagbitiw lamang sa pagdadala ng unang deputy director ng Anti-Corruption Bureau ang perpektong kandidato. Maganda ang kinabukasan niya kung siya ang naging unang deputy director sa kanyang 40 taon. Bakit siya nag-resign? Tanong ni Jasper. Bahagyang malungkot na tugon ni Zachary, siya ay isang sakripisyong tupa sa mga laban sa politika. Ang sistema ng hudisyal ay hindi ang lugar para sa kanya. Itago mo lang ito sa sarili mo, pero siguradong malinis ang background niya. Sa garantiya ni Zachary, tumango si Jasper at sumagot, ang galing, kung ganoon. Gusto ko siyang makita sa lalong madaling panahon kung kaya ko. Sige, padadalhan ko kayong dalawa ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa isa't isa at pag-usapan ninyo itong dalawa. Dahil natukoy na ngayon ang pinuno ng departamento ng pangangasiwa na ito, naayos na rin ang pinakamahalagang salik sa likod ng pagtatayo ng departamentong ito. Nakahinga ng maluwag si Jasper nang matapos niya ang unang hakbang na ito. Pagsapit ng hapong iyon, dinala ni Jasper si Wendy pabalik sa Schuler Villa para sa hapunan. Dahil wala siyang magawa, nanatili si Jasper sa Schuler Villa ng gabing iyon. Ang kanyang mga magulang ay parehong nagtatrabaho sa shipyard sa Brack County, kaya karaniwang hindi iniisip ni Jasper na bumalik sa walang laman na bahay. Sa halip, pinili niyang manatili sa Schuler Villa, na hindi gaanong tahimik. Pagkatapos kumain, nakatanggap si Jasper ng tawag mula sa Harbor City. Hello, ito ba si Mr. Jasper Lane? Magiliw na boses ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tumunog sa telepono. Napakalakas ng Harbor City accent sa tono ng lalaki. Sa kabutihang palad, matagal nang kilala ni Jasper si Henry, o maaaring hindi niya naiintindihan ang accent na ito. Ako po, ito ba si Mr. Mortimer Higgins, na ipinakilala ni Uncle Schuler? Sumagot si Mortimer sa kabilang dulo ng linya, tama iyan. Nabalitaan ko na mayroon kang mga plano na kumuha ng isang tao upang maging taong namamahala sa departamento ng pangangasiwa. Gusto kong subukan ang posisyon. Humalaklak si Jasper at sumagot, hindi masyadong komportableng gawin ito sa telepono, Mr. Higgins.
Marahil ay maaari kang pumunta sa Norritos City sa mga susunod na araw. Pwede tayong mag-usap ng personal. Ano man ang katapusan ng ating talakayan, babayaran ko ang iyong mga gastos sa paglalakbay. Ang detalyado at maingat na pag-uugali ni Jasper ay nakakuha ng pabor kay Mortimer, na karaniwang nakikitungo sa gawaing panghukuman. Mabilis na sumagot ang huli. Oo naman. Maaga akong aalis bukas ng umaga at makakapag-usap tayo ng personal. Nagkataon, nakatanggap din ako ng imbitasyon sa isang legal exchange conference sa Norritos City. Kaya siguro ako ay medyo huli na. Ayos lang yan. Hihintayin ko ang iyong grand arrival bukas, Mr. Higgins. Lumapit si Wendy na may dalang tasa ng tsaa mula sa likod ni Jasper nang i-end na ng huli ang tawag. Iyon ba ay isang kandidato upang mamuno sa iyong bagong departamento ng pangangasiwa? Tumanggo si Jasper at sumagot, pupunta siya rito bukas. Pagkatapos ay pareho nating makapanayam itong ex-First Deputy Director ng Anti-Corruption Bureau ng Harbor City. Siya ba ay isang taong may ganoong kataas na katayuan? Ang katayuang iyon ay halos katumbas ng Deputy Attorney General ng Supreme Procuratorate. Gusto niya bang magtrabaho sa kumpanya natin? Nagulat si Wendy. Humalaklak si Jasper at sumagot, huwag mo ring maliitin ang kumpanya natin. Napakalakas din namin, kaya sinong may sabi na hindi kami karapat-dapat na magkaroon ng isang napakalakas na trabaho para sa amin?